Gusto daw makipag-usap mga tol ng China sa Pilipinas, no? Tungkol sa mga issue sa West Philippine Sea. Ano naman kaya ang kanilang sasabihin, no? Baka naman puro pangako na naman ang magaganap mga tol. Na kesyo, sige, hindi namin naanahin yung mga mangingisda. Alam niyo yung mga usual na ginagawa nila dati pa. So yan ang ating videong bibigyan ng reaction ngayon mga tol mula rito sa channel ni John Reps. Yan, kung nakikita ninyo mga kapatid, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Nakalagay ang link mga tol sa baba. At syempre kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video mga tol, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-update ka o ma-notify ka whenever na may bago tayong reaction video. Huwag na natin patagalin to. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Breaking news, ito na naman, China gusto umanong buhayin ang Joint Committee meeting upang makausap ang Pilipinas kaugnay sa mga issue sa West Philippine Sea. At sa ibang balita naman, isang surveillance ship ng China ang pumasok sa teritoryo ng Japan. At para malaman ang buong detalye ng balita ay tumutok at makinig na mabuti. Watch lang, watch. Sa kabila ng mga panghaharas ng China sa mga Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea, itinutulak umano ngayon ng gobyerno ng China ang pagbuhay sa Joint Committee meeting sa pagitan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard upang mapag-usapan ang mga issue sa West Philippine Sea. Matatandaan na inumpisahan ang taunang Joint Committee meeting ng CCG at PCG noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nais buhayin ngayon sa ilalim ng administrasyong Marcos. Siguro napansin nila, no, etong si BBM hindi katulad to ni Duterte dati, no? At nakikita nila kapag hindi sila gumawa ng aksyon mga tol, meaning kapag hindi sila nakipagkaibigan sa Pilipinas at tuloy-tuloy nilang gagawin kung ano man yung ginagawa nila. Unlike before, kaya Duterte na ayaw naman papasukin ni Pidots yung mga Amerikano, di ba? Dito kay PBBM mukhang niisip siguro nila, teka, dating presidente gusto makipagkaibigan sa atin, ayaw sa mga kano. Ngayon, eto, pag ayaw sa atin, papapasukin ng mga Amerikano. Mas mahihirapan kasi silang gawin kung ano man yung gusto nilang gawin mga tol. Kapag mayroong isang mas malaking bansa o kasing laking bansa nila na pumapagitna o humaharang sa kanilang mga layunin mga tol. No, kaya eto ngayon gusto nila makipag-usap. Ano sa tingin ninyo mga tol? Kung makakausap ninyo si PBBM, ano ang sasabihin ninyo sa kanya? Comment nga kayo sa baba. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na wala namang malaking kasunduan ang nagawa sa mga nakalipas na pagpupulong pagdating sa tensyon sa West Philippine Sea at wala ring kinahahantungan ang mga napag-usapan. Unang ginanap ang Joint Committee meeting noong 2017 sa Subic, kung saan nagkasundo ang China at Pilipinas na palakasin ang kanilang maritime cooperation sa paglaban sa drug trafficking at iba pang transnational crime, search and rescue, environment protection at emergency response. Sa ngayon, ang stand ng gobyerno ng Pilipinas ay dapat na dumaan sa Department of Foreign Affairs ang lahat na napag-usapan ng mga bansa o ang diplomatic channels. Sinabi rin ni Tariela na sa ilalim ng administrasyon Marcos lang nalantad ang agresibong pag-uugali ng China sa West Philippine Sea at hindi na ibabatid sa publiko sa mga nakalipas na administrasyon. Totoo, no? Kasi ngayon lang din naman natin na pag-uusapan to. Before kasi sa panahon ni P. Duterte, ang madalas na pag-uusapan is yung drug problem dito sa Pilipinas. 'Di ba? Sabay batikos ng kanyang mga kalaban tungkol dun sa iba't ibang issue din na binabato dito kay P. Duterte. Pero ngayon kasi mga tol, dito sa panahon ni PBBM, dito talaga lumantad yung mga ginagawa ng China sa mga mangingisda, sa mga PCG natin, 'di ba? Dati kasi ginagawa rin nila 'yan, kaso nga para lang hindi magalit ang Pilipino. Alam niyo na, para hindi madismaya ang Pilipino, parang hindi na masyadong tinatalakay o hindi na masyadong pinag-uusapan. Kumbaga parang pinagtatakpan na lang
para hindi magalit ang mga Pilipino rito sa mga Chinese kahit na ang ginagawa nila yung mga, ayan, katulad ng ginagawa nila ngayon, pangaras, pambubulas dito. Kasi nga, naikipagkaibigan tayo dati sa China di ba? Ayaw natin ng mga inaano natin yan, pinapalayas natin sila rito, di ba? Kapag may mga nag-i-interview kay Pidots na foreign, mga western media, 'di ba? Minumura niya pa kapag hindi maganda ang mga tanong. Pero ngayon kasi na biglang ipinagpatuloy na yung napagkasunduan na EDCA, mga tol, na 10 years yan napag-usapan yan noong 2014 pa. Kaso hindi nga lang na ipatupad nung panahon ni Pidots. Ngayon na pinapasok na ni PBBM yan, mga tol, at nagkaroon na ng mga panibagong EDCA sites. Eto na ngayon, nalalantad na sa sambayan ng Pilipino kung ano yung ginagawa noon pa nitong mga incheck, mga kapatid. At kung ang mga mamamayang Pilipino ang tatanungin, papayag kaya kayong muling makausap ang China para maayos ang hindi pagkakaunawaan? Well, para sa akin, siguro ay hindi na dahil marami ng pag-uusap ang nangyari pero hindi marunong tumupad ang China. At yung PCG rin mismo nagsabi, di ba? Wala namang pinatutunguhan, wala namang kahahantungan Sayang lang din sa national budget yan kasi babudgetan din ng gobyerno yan, mga tol. Yung mga meeting-meeting na ganyan, pampakain, sa mga sa mga bisita, sa mga taong darating dyan, lahat di ba? Yung gagastusin, marami silang gagastusin dyan. Malaking halaga din, mga tol, para sa mga meetings na wala namang pupuntahan. sa nangyaring Award for Promoting Philippines-China Understanding Award kahapon, ito ang ilan sa mga sinabi ng Pangulo at ilang mga opisyal. Our esteemed awardees shall have fresh motivation to pursue their worthy causes with more vigor. But they will also serve as exemplars for our countrymen to emulate and to provide the spark to generate and spread goodwill between our countries and our peoples. I have nothing but bright optimism for the future of the bilateral ties of the Philippines and China. Let us continue to work together to usher in an exciting chapter for our respective nations, one in which peace and mutual progress will be at the heart of the stories that we will write side by side, as friends, as partners, and as neighbors. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyong lahat. As friends, as neighbors, as a partner sa business, mga tol, okay, no? Para wala tayong kaaway, sige, anin natin yan. Pero para pag-usapan pa yung mga kasunduan dyan sa West Philippine Sea, sasayang lang tayo ng panahon, mga tol, wala rin naman tuto pa rin ng China dyan, di ba? Pagpatuloy na lang natin yung dating relasyon, yung ginagawa natin ngayon. At wag nila rin tayong pipigilan kapag nakikipagkaibigan din tayo sa ibang bansa. Masyado kasi silang may init Halimbawa, kapag mayroon tayong joint military exercises, provokasyon yan para sa kanila. Kaibigan bang may tuturing yung ganyan? Di ba? Di ba? Ang dami nilang pagbabanta, ang dami nilang ipinapakitang mali, ang dami nilang yung patuloy na pagkamkam nila ng mga teritoryo natin. Kaibigan ba yun, di ba? Tama na yung relasyon, sige, sa business talagang, alam nyo mga tol, ang China ang number one partner natin talaga pagdating sa kalakalan Talagang wala tayo magagawa dyan Marami tayong mga produktong kinukuha sa kanila kasi mure, di ba? Mas malawak ang perspektibo ng ating ugnayan sa China at sa mga Chinese people. Kaya ang APCO ay committed dyan na tayo ay kailangang manatili at matibay na kaalyado, kaibigan ng bansang China at ng mga Chinese people. Manatili lang tayo doon. Sige, natin sila, kaibigan natin sila. Pagdating sa kalakalan, sa kanila rin tayo kumukuha ng mga langis, di ba? Mga krudo. Yung mga ibinebenta natin dito sa Pilipinas, mga online seller, kadalasan dyan, Alibaba, di ba? Sa kanila kasi nga talaga mura, mga tol. At yan ang naman ang gustong-gusto ng mga Pilipino, makamura. Na maganda rin naman yung quality, mga tol. Hindi naman din pahuhuli. Wag lang dun talaga sa mga fake, mga peke. Talagang yung mga ginaya lang from original brand tapos ginawang ganito. Minsan makikita nyo, pati yung pangalan, iniba na rin na talagang halata namang peke. Pero merong mga made in China na maganda rin naman talaga ang kalidad. So marami tayong mga kalakalan at business na transaction sa kanila. Pagdating sa ganyang mga bagay, kailangan din naman yan ng Pilipinas, kailangan din naman nila ang Pilipinas. Pero dito sa usapang teritoryo nga, dito sa West Philippine Sea,
para may pag-usapan pa, wala na 'di ba? Ituloy natin yung claim natin. Yun ang kailangan ipakita natin sa kanila yun eh. Yung natin, yung claim natin na oo, sige magkaibigan tayo pero walang magagawa yan dito sa claim namin dito sa West Philippine Sea. Kasi mauutunan naman tayo niyan pag ganyan. At sa ibang balita naman, isang Chinese surveillance ship ang pumasok sa territorial waters ng Japan noong Huwebes, malapit sa mga isla sa timog kanluran ng Kagoshima, sinabi ng Defense Ministry ng Japan. Ang barko ng China ay pumasok sa teritoryo ng Japan bandang alas 10 ng umaga at alauna ng hapon. Ang barko ay kinumpirma na umalis na at naglayag patungo sa East China Sea. Ang barko ng China ay paulit-ulit na pumasok sa teritoryong karagatan ng Japan nitong mga nakaraang taon, partikular sa paligid ng Senkaku Island. Ang mga isla ay kontrolado ng Japan na walang nakatira at inaangkin ng China Naku. sa ilalim ng pangalang Jiaoyu kung tawagin ng China. Naku. Ang mga isla ay patuloy na pinagmumulan ng tensyon sa pagitan ng Japan at China. Ang mga sasakyang pang-survey ng China ay kadalasang ginagamit upang magsagawa ng pananaliksik tulad ng pagtukoy sa fotografiya o pagkuha ng litrato sa isla at sa ilalim ng tubig. Ayon naman sa Japan ay lagi namang nakahanda ang kanilang mga depensa sa iba't ibang mga isla at tiniyak ng Japan na gagana ang mga armas nito sakaling tuluyang lumapit ng husto ang China sa mga isla. Huwag lang kayo magbalak-balak. Kinumpirma naman ng US Pacific Fleet na ang Japan ay isa sa makikialam sakaling sumiklab ang digmaan. Kasama na dito ang South Korea at Australia. Dagdag ng US, hindi pa kumpirmado ang ibang mga bansa sa ngayon. Samantala, may Mula nang tinalo ng US yan Japan, kontrolado nila yan mga tol ng US. Sila nga yung nagbigay ng kasunduan na hindi makikisali ang Japan sa kahit na anong gera o kaguluhan. Kaya matagal din nawala ng ng militar May mga video tayong napanood na dati na bansang walang sundalo. Isa yung Japan doon. Gulat nga ako Japan wala sundalo, di ba? So dahil pala yun doon sa naging kasunduan nila. Pero ngayon sinasabi ng US, Japan ay isa sa mga makikialam kapag sumiklab mga tensyon, mga tol, ang gera. Diba? So, pinapaintulutan na nila. Kailangan nilang puwersa ng mga Hapon. Iba ang niyan. Iba ang dibdib niyan. Iba ang puso niyan pagdating sa sa gera. Sabi nga ni PMC, pag nagising yung natatagong diyan, mandirigma, yari kayo. mensahe naman sa China ang bagong upong Department of National Defense na si Gibo Teodoro. Yung deconfliction, as much as possible, yan ay balanse ng pagtatayo sa lahat ng gustong umabuso sa ating territorial integrity coupled with deconfliction. Kung pwedeng mag-usap, mag-usap. Pero merong hindi pwedeng i-cross ang Secretary of National Defense. Hindi natin pwedeng i-bargain away ang ating teritoryo. Tama. As a stronger country, it has the bigger obligation to be magnanimous and show trust. And to earn the trust of the Filipino people by conforming its activities to recognized norms of international law, which in our case is UNCLOS. Binigyang diin din Tulad nga ng sinabi ko, sa mga usaping negosyo, usaping pagiging magkaibigan, okay, sige. Pero para pag-usapan pa yung tungkol sa issue sa West Philippine Sea, hindi na. Ipakita natin sa kanila yung claim natin, Hindi natin kailangan i-bargain yan at pakipag-usap pa tayo para mapagkasunduan. Hindi, wala nang dapat pagkasunduan yan. Panindigan natin yung nakalagay dun sa UNCLOS o Batas Pandagat International at saka yung claim natin na atin yung mga nasabing teritoryo na inaangkin ng China. ng kalihim. Law, which in our case is UNCLOS. Binigyang diin din ng kalihim na hindi dapat kini-question ng ibang mga bansa ang Pilipinas kung nagpapalakas man ito ng defense capabilities. Tama. Ito ay dahil karapatan ng Pilipinas na palakasin ang kapasidad nitong ipagtanggol ang sarili. May mga bansa bang kume-question sa Pilipinas kung bakit tayo nagpapalakas? Mga loko-loko pala yung mga yun
Di ba? Saka naman nakakita ang bansang nagpapahina ang goal nila. Dapat maging mahina tayo Hindi, dapat yan habang lumilipas ang panahon, nagpapalakas. Hindi para makipag-away, hindi para makipaggera. No? Para sa depensahan yung kanya soberanya, di ba? At yan muna ang mga bagong Alright mga kapatid, anong masasabi ninyo dito sa videong napanood natin? Kung makakausap ninyo si PBBM, no, sasabihin nyo ba sa kanya, PBBM, kikipag-usap ka pa ba sa China? Sasayang ka lang ng panahon dyan, wala naman nangyayari, di ba? No, ipagpatuloy natin yung pagiging close friends natin sa kanila, yung pagiging partner sa negosyo, mga ganyan. Pero pagdating sa usaping teritoryo, wala na pag-uusapan doon, di ba? Kailangan pa bang i-bargain natin yan? Tulad nga nung sinabi rito ni Gibochidoro, wala nang iba-bargain dyan. Atin yun. Tapos ang usapan, di ba? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga po pala si Shobal D. Peace out.